Good day, I am Rica Impranda and I will discuss the authority and governance. Authority means, pag sinabing authority, ito yung, ito ay ang kapangyarihan o karapatan na magbigay ng mga utos o magpatupad ng pagsunod o maaring ito ay formal o informal na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang individual o ang isang grupo. Ang maaring ito ay tulad ng posisyon. Ang posisyon is ang papel o posisyon ng isang tao sa isang organisasyon o lipunan na nagbibigay sa kanila ng otoridad. Halimbawa, ang isang manager ay may otoridad sa kanyang mga tauhan at isa pa, halimbawa nito yung batas. Ang mga legal na sistema ay ang nagtatatag ng otoridad sa pamamagitan ng pagtutukoy sa mga karapatan at responsibilidad ng mga individual at institusyon. Ang otoridad ay mahalaga sa anumang organisasyon o sistemang panlipunan dahil ito ay nagbibigay daan sa mga tao na gumagawa ng desisyon at magpatupad ng mga patakaran. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na hindi dapat abusuhin ang otoridad. Dapat itong gamitin ng responsable at ang governance naman ay ang sistema ng mga patakaran, proseso at mga institusyon na ginagamit upang pamahalaan at patakbuhin ang isang organisasyon, grupo o lipunan. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga layunin, paggawa ng mga desisyon, pagpapatupad ng mga patakaran at pagtiyak na ang mga ito ay sinusunod ng patas at responsable. At ang pang-lima naman is ang production, distribution, and consumption. Ang production ay ang proseso ng paglikha ng mga kalakal o serbisyo, kasama dito ang paggamit ng mga papagkukunan tulad ng mga sangkap, paggawa at kagamitan upang lumikha ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Ang distribution naman ay ang proseso ng pagdadala ng mga kalakal o serbisyo mula sa lugar kung saan ito ginagawa patungo sa lugar kung saan ito kakainin. Kasama dito ang transportasyon, imbakan, at minsan ay marketing at binta. Ang consumption naman ay ang proseso ng paggamit ng mga kalakal o serbisyo. Ito ang huling hakbang kung saan napapatunayan ang halaga ng produkto. At ang pang-anim naman is ang regional at global connectedness. Ang regional at global connectedness ay tumutukoy sa connection at interaction sa pagitan ng mga tao, kultura at ekonomiya sa iba't ibang antas ng heograpiya. Ang regional connectedness ay nagpo-focus sa mga local, na ang ibig sabihin ay tumutukoy sa mga connection at interaction sa loob ng isang particular na geographical na lugar, tulad ng isang lungsod, isang lalawigan o isang pangkat ng mga karatig na bansa. Halimbawa, ang kalakalan. Ang mga magsasaka sa isang rehiyon ay maaring magbenta ng kanilang mga produkto sa mga lokal na merkado o ang mga negosyo sa loob ng isang lungsod ay maaaring makipagtulungan sa mga proyekto. Ang kultura, ang mga tao ay isang rehiyon ay maaaring magbahagi ng mga karaniwang tradisyon, wika o paniniwala na nagreresulta sa isang pakiramdam ng komunidad. At ang panghuli naman ay ang infrastruktura, ang mga kalsada, mga network ng transportasyon at mga sistema ng komunikasyon ay ang nag-uugnay sa mga tao at negosyo sa loob ng isang rehiyon.
global connectedness. Ang global connectedness ay focusing on the world. Ito ay tumutukoy sa mga connection at interaction na sumasaklaw sa mga hangganan ng mga bansa na nag-uugnay sa mga tao at negosyo sa buong mundo. Narito ang mga halimbawa. Kalakalan. Ang mga kalakal at serbisyo ay binibili at binibenta sa buong kontinente na nag-uugnay sa mga producer at mga mamimili sa buong mundo. Teknolohiya. Ang internet, social media at mga teknolohiya ng komunikasyon ay nagpapahintulot sa mga tao na kumonikta sa isang iglap, anuman ang kanilang lokasyon. Kultura. Ang pandaigdigang paglalakbay, media at libangan ay humahantong sa pagkalat ng mga ideya, mga halaga at mga kultura na kasanayan sa buong mundo.